Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, Iloilo City Police Office ginaimbestigaran ang presensya sang pulis nga assign sa Police Station 7 sa Bulangan sa Leganes, Iloilo. Pulis nga assign sa Iloilo City ginreklamo nga nagpanghilo sang inugbulang nga manok sa Bulangan sa Leganes, Iloilo. Exclusive, 26 anyos nga babae nga ginaresto sa kaso nga cyber libel na tukiban nga isa ka online scammer sunod sa kapulisan. Duha ka Malaysian nationals nga ginaresto bango sa human trafficking sa Bacolod City, overstaying na sa pungsod. Isa ka biktima nagpamatuod sa ilang modus. 45 pesos per kilo ang maximum suggested retail price sa imported rice gindusos ang Department of Agriculture. Kag tinunilada nga kamati sa Pavia, Iloilo, nagakadunot bangus ang oversupply. Presyo sang kamatis tuman kabarato. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Pulis ginreklamo nga nagpanghilo sa inugbulang nga manok sa Bulangan sa Leganes, Iloilo. Presensya sang pulis sa Bulangan ginaimbestigaran sang ICPO. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Diri sa sulod sang Leganes Coliseum natabo ang ginaalegara pagpanghilo sa isa ka lalaki sa inugbulang nga manok Sabado sang gabi. Sunod sa Leganes Police, nagreklamo ang tag-iya sang manok sa kapulisan nga gilayon nga ginrespondihan. Ginkilala ang lalaki kay Patrolman Janelle Camacho nga ginatudlo nagpanghilo sa manok sa manugbulang nga si Ronnie nga ginapahayag taga Banwa sang Pavia. Siya po yung pabalik-balik doon sa kulungan ng manok na kiniklaim na allegedly na nilason. So, siya lang po yung na-pinpoint ng mga tao doon. Ginreview sang Leganes Police ang CCTV sang Bulangan, nakitaan nga naglabay si Camacho, kag pasimple nga may ginhaboy ini nga ginatudlo rason sang pagpangluyas sang manok. Napansin niya ma'am, yung manok niya, unusual na po yung movement or sabi niya, ang kiniklaim niya is nahihilo daw po. So, most probably ma'am, ang ina-assume niya is nilason po yung manok niya. Base sa supervisor sang Bulangan, mismo ang tag-iya sang manok kag ang handler ang nagabantay sa ilang mga inugbulang nga manok. Pagsulod sa gate, diretso na ang mga ini sa cockhouse. Apang ginapasuni nga pagpanghilo ang natabo sa open area. Natabuan naman nga naghalin ng manugbantay sang manok kag nagpanigarilyo. Ang gabantay sang iyay ilam ang mga interest eh. Dapat sila responsible nga bantayan nila ilang manok eh. Kasi ang tanan nga tao nito man balaan manulag nila mo kung may mo isang malayo kung hindi. Nakalabot na sa Iloilo City Police Office ang reklamo kag ginaimbestigahan ng insidente. Si Patrolman Camacho ang taga-Anilaw, Iloilo, kag assigned sa Iloilo City Police Station 7. Makabig nga misconduct ini no sa bahin sang isa ka katako naton nga ato dito sa sulod kag allegedly wala man sing lehitimo nga operations o kon ano pa man nga maangot sa iyang trabaho ato siya dito kag kun ang purpose niya is magbulang or mag-engage sa gambling, ang panindugan sinadira sang aton city director nga zero tolerance kita. Bangod sini pasakaan sang kaso administratibo sang ICPO si Camacho. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin ni Patrolman Camacho apang wala ini sa police station. Bangod masako kuno sa pagprepara sang iya affidavit. Samtang nagpaareglo naman ang tagreklamo sunod sa kapulisan. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. 26 anyos nga babae na tukiban nga nagapang-scam online matapos maaresto sa kaso nga cyber libel. Suspect ginapahayag wala gina-deliver ang item sa pisar naka-down payment na ang mga customers sini. Si Kim Salinas nakatutok, exclusive. Naaresto ang 26 anyos nga babae nga si alias Pau, tumandok sang San Jose Antique sa kaso nga cyber libel sa isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo City, sang Domingo sang gabi, Marso 30. Inipaagi sa warrant of arrest nga ginpapanaog sang korte sang San Jose Antique.
Matapos maaresto, nadiskubrihan sa kapulisan nga imbulbado ini sa pagpang-scam online. Masobra pulo ka reklamo batok sa sospek ang ginpalabot sa kapulisan. Modus kuno sini ang pagbaligya sa nagkalain-laing items online kaangay sang cellphones, pagkaon, kasapatan kag bisan pagparenta sang boarding houses. Apang wala man nagaabot sa mga customers ang ilang in-order, apisar naghatag na kuno ang mga ini sang down payment. Ginpahayag sang kapulisan nga may isa ka customer nga nakuhaan sang suspect sang 160,000 pesos nga kwarta. Ang nagagamit sang Pauline C or Pauline Labunete, nadakpan naton diri sa Station 10. Gaak ni siya nga kasambahay. Picturean niya ang ido kag i-post sa social media. Kag naga-pretend siya nga ibaligya ini sa lesser nga presyo. Isa sa mga nabiktima si Jamie nga residente sang Pavia, Iloilo. Nagganyat ini magbayad bangod 1,500 pesos lang ang down payment sa isa ka unit sang iPhone. Apang, wala ginagabot ang gin-order nga cellphone. Ma'am, siya nga buwas ko lang ipadala kay nag-aberya sa shipping. Tapos buwas ko lang ipadala kay ang akon nga supplier, wala pa ka-contact sa akon. Damo isya rason, sir. Wala nagpa-interview ang suspect sang ginkuhaan sa pahayag sang news team. Handa magpasakas ang kaso ang mga biktima batok sa suspect. Mensahe ni Jamie sa nang tunto sa ila. Katapusan mo na ni Tani ma-learn mo ng lesson mo, hindi tanan nga tao matunto mo, Tani magbag-o ka na. Upot Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth, mga puso, madamo gid niya salamat. Duha ka Malaysian nationals nga ginaresto bangod sa human trafficking sa Bacolod City, overstaying na sa pungsod. Yaring balita nga aton gintutugan. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV, ginpatpat sang 24 anyo sa Zeline Joy Quijano de Aganon kung paano inahaylo nga mangin model sang duha ka ginaresto nga Malaysian national bangod sa human trafficking kag ginaaligar love scam. Mahilig kuno ini mag-photoshoot sa ilang lugar sa Cadiz City. Gani isa nagaran sa isa ka LGBTQ member nga recruiter. Nakalabot ini sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nakibot ini nga hinala gindagsa sa mga foreigner ang iya social media account. Tanan kuno, handa siya pakaslan dala send sang screenshot sang iya laragway sa dating site nga ginapahayag gina-operate sang duha ka suspect nga Malaysian nationals. To the point, bala nga gusto na nila magpakasal. So grabe, nagig na feelings ang naging nila sa scammer nga katok nila sa dating site. Ginakabalakan man sini nga may mga foreigner nga nahuthutan sang kwarta gamit ang iya laragway. Ang concern ko is kasi someday ipatawag na ko nga gapang scam ko foreigners. Sang Marso 28, ginpasakaan na sang reklamo sa paglapas sang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 in relation sa Cybercrime Act ang Malaysian nationals nga ginkilala kay alias Abaw kag hinablo sini nga Shampon. Wala sang piyansa ang kaso. Makigsapol man ang CIDG sa Bureau of Immigration may ango sa expired nga tourist visa sang duha. Sila po ay overstaying. Ang kanilang visa ay expired na. They will be turned over sa BI and they will be undergo inquest din proceedings for violation of immigration violation laws. Sa unang ation, nagatubang sa news team ang mga suspect. Apang ilagintugyan sa ila abogado ang pagsabat na tuhoy sa ila kaso. I cannot explain anything, so I'm sorry. You can inquire my attorney. Do you admit that you're into love scam or not? Nobody know. I don't know. Suno sa CIDG, denikada na si Abaw sa Bacolod City. Negosyo sinikuno, sadto ang pagbaligya sang fertilizer. Apang ginaligar ng imbolbado sa love scam sumugod sang 2023. Opon, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, maximum suggested retail price ng imported rice yara na sa 45 pesos kada kilo. Apang pila ka rice retailers wala sa gihapon nakapanubo sa presyo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Bangod sa pagnubos ang presyo sa bugas sa world market, labi pagid nga ginpanubuan sa Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o kon MSRP sang imported rice sa pungsod.
nagikan sa 49 pesos kada kilo. Inangyara na lang sa 45 pesos kada kilo sumugod kahapon, Marso 31. Ang amo nga balita ang ginabi-abi sa mga naganegosyo sang karinderya, nga isa sa mga nagapanguna nga manugbakal sang bugas. Para pabor man siya manugbakal tiyatigado. Ito siyempre, amon nga sukop, may barbartoon manamon Amanamanan manamon kaya ito siyempre nagbrato ang bugas. Apang ang kutani good news, hulaton pa kung saan umatuman. Sa Oton Public Market, ang presyo sang imported rice ang yara sa gihapon sa 55 pesos kada kilo. Ang local rice, yara naman sa 45 tubtob 50 pesos kada kilo. Mataas pa na presyo sang kuha naman balan. Kung iulog-dugit naman dayon sa 45, nagahampang na lang kami, wala kaming ganansya. Sa Mandurria Public Market, yara naman sa 55 tubtob 56 pesos kada kilo ang presyo sang imported rice. Tungod bala sir nga may mga old stocks pa nga nabilin, so bali hindi man na siya pwede nga ipanubuon tagid kay tungod nga malugi pa kita. Apang sunod sa mga retailer, posible magnubo ang presyo tubtob sa 50 pesos kada kilo sa mga bulan sang Abril. Sa pagnubo sang presyo sang imported rice, may posibilidad nga magpanaog man ang presyo sang local rice. Apang ang mga mangunguma naman ang nagakabutang sa alang-alang. Sa kamahal sa farm inputs, kagkabarato sa baklanay sang ila ginaproducer nga humay, sila ginampierde. Mahal nga daan ang mga buno, ang mga fertilizer kagkuhan, kagay mga bulong, mga chemical. Di wagin mimo manguma, di perdigin. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Tinonelada nga kamatis sa Iloilo nagakadunot bangod sang oversupply. Presyo sang kamatis tuman kabarato suno sa mga mangunguma. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Malapit sa 60 na kakaing o kung 3 katonelada sang kamatis ang napierde ni Manong Felix nga isa ka wholesaler. Suno sa iya, ginakumpra siya ang mga kamatis sa Pavia kag Santa Barbara, Iloilo. Ginapilian nila ini bangod madamo ang nagakadunot nga kamatis. Agod mapuslan pa, ginapakaon na lang ini sa mga ginasagod nga pato kag manok. Di ko ka na mahimo dyan, trayag na. Aboy na lang. Kung sino ka, ginapakaon sa pato. Si Manong Richard nga manugtanong sang kamatis, aminado nga nabudayan sila sa pagbaligya sa ila produkto bangod sang oversupply. 4 pesos, tubtob 8 pesos kada kilo ang baklanay sang kamatis sa mga manugtanom. Duro ginapangabo, ilan na muragis puno. Hindi mo ra ma-imbitar, basta tawag nga kabaratoon. Pero kung magmahal, pati rigit bakal. Ang iban nga mga mangunguma, ginbaligya ang kamatis sa kilid sang highway, agud mabalik ang ilagin gasto. Di barato ang ginabuol nila kag ibaligya nila mahal to sa city. Di bali kuan na nagpatigayon na kami sa ilay. Bali sila gid ang gid kag produkto namon Sang December 2024, nagdangat sa 120 pesos tubtob 180 pesos ang kada kilo sang kamatis. Rason na nga madamo ang nagtanom, apang gulpyada nga nagnubo ang presyo umpisa sang Enero. Ang iba nga konsumidor mas ginapili na nga direkta sa mangunguma magbakal sang kamatis. Medyo barato ta nagiyasay kumpara mo to sa tinda. Kaya sa tinda to ginanegosyohan to tanam. 25 pesos kada kilo ang presyo sang kamatis sa mga merkado sa Iloilo City. Samtang sa mga talipapa, naglabot sa 50 pesos ang kada kilo sini. Apisar sang tuman kanubo nga farm gate price sang kamatis. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. O exciting mga kapuso, dali na kag makifiesta sa Kapisan Festival sa Capiz. Updan tama kapisnon sa Cultural Parade nga hiwaton sa Sabado, April 5, 1:30 p.m. nga pagasundan sang cultural performances alas 5 sang hapon. Alas 7 naman sang gabi umpisahan ang Surambao Seafood Feast. 10:30 p.m. kita na kita sa aton Grand Kapuso Fiesta sa Pueblo de Panay Techno Park Kaupod. Sanday Lolong, pangil ng Maynila Cast Paul Salas. Kag, araman si Carla Abellana, Luconde, pati si Hannah Priscillas. Samtang sa Webes na April 3 hiwaton ang coronation sa Kangaway, kaglinay sang Capiz kung saan mangin kabahin, Sunday Maxine Medina, Tom Rodriguez, pati man si Anjo Pertiera. Mga kapusong Kapisnon, magkita-kita po tayo sa Coronation Night ng Hangaway Kaglinay sang Capiz 2025 sa Thursday na po yan, 7 p.m. sa Capiz Gymnasium. Kita-kits po. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, Most Reverend Jose Romeo Lazo naghiwat sang ulihi sini nga misa bilang Arsobispo sang Haro Kadungan sang iya ika-50 nga sacerdotal anniversary. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Metropolitan Cathedral. Kim? Jert, hindi lang regular nga misa para kay Archbishop Lazo ang misa ginhiwat sini kay inasang aga kundi refleksyon sang walay tupo nga grasya sang Ginoo sa iya napili nga bokasyon sa sulod sang 50 ka tuig. Napuno sang pasasalamat ang misang ginhiwat sa ika-50 ang anibersaryo sa pagkapari ni Most Reverend Jose Romeo Lazo sa Haro Metropolitan Cathedral kay inasang aga. Ang misa ang gintambungan sa masobra 40 ka mga obispo sa Pilipinas, lakip na si Cardinal Jose Advincula kag Papal Nuncio Charles Brown. Sa humiliya ni Lazo, nagpasalamat din sa Ginoo sa pagsustener sa iya. It is more of Him than me, doing and being for His people. For me, this is a very deep and profound encounter with His presence in my life and ministry. Para kay Father Michael, nga isa sa mga ginordinahan ni Bishop Lazo, nakuha ang bulig sang arsobispo sa pagpabakod sang iya pagtuo. Pwede mo sa mahambalan, makadtuan, anytime available siya. Iya kag sa personal journey niya bilang amay kag bilang shepherd sa diocese. Hindi naman manipatan ni Rosario, parokyano sa Anilao, Iloilo, ang pagsugata siri kay Bishop Lazo sang iniya nagbisita sa ila parokya. Nami siya kay masiling sa dayon. Di kamusta ka mo di, amon bala. Dason ang nanami ang kugid sa iya kay masiling na siya nga di nakapamahaw na kamo. Amon bala, very humble. Makabig ulihing ang misa ni Bishop Lazo ang misang sini kay inasang aga bilang arsobispo sang Haro. Bangod pagatalosan siya ni Most Reverend Midifil Villones Buas, Abril 2 sa isa ka solemn canonical installation niya hiwaton sa Haro Metropolitan Cathedral takna alas 8:30 sang aga. Pasalamat ko sa Dios kang kagayunan gagin hatag niya sa akon sa pag-alagad sa iya katawhan sa Haro. Mas sinadyahan malipayon sa pag-alagad. Jert, puno sang kalangkag ginabi-abi si Archbishop Designate Midifil Villones diri sa Haro Metropolitan Cathedral alas 4 sinilanggit nga hapon. Nagtambong man diri ang alkalde sang syudad kag ang gobernador sa probinsya sang Iloilo. Isa ka pangamuyo ang ginhiwat sa pagbaton kay Bishop Dodong Villones nga amo ang mangin ika-14 nga arsobispo sa Haro Buas. Sa karon ginahulata lang diri ang pagwa ni Bishop Villones sa gwa sang pasad sang Haro Cathedral agod maghatag sang bendisyon. Jert. Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Arang nagabuko ng sopreo. Papuso ashfall na eksperyensyahan sa pinakabahin sang probinsya sang Negros Occidental. Matapos liwat nga nagbuga sang aso nga may upod nga abo ang Mount Canlaon kahapon. Nakatutok kay Eileen Pedraso. Naglawig sa masobra 3 ka oras halin alas 3:24 sang hapon, tubtub alas 6:45 sang gabi ang pagbuga sang Mount Canlaon sang aso nga may upod nga abo kahapon, March 31. Ini na ang pinakamalawig nga ash emission sang bulkan humalin sa Enero suno sa PHIVOLCS. Volcanic materials nga nag-plug sa iyang system at some point and then malaman na siya dayon ang cause ng pressurization. Patimaan nga nagapadayon ang magmatic activity sa bulkan. Gani balantayan ang masunod pang aktibidad sinisunod sa PHIVOLCS. So posible nga kita nga inisya ang mga activities is leading to another explosive eruption. Sa sininga video nga kuha sa residente sa barangay Masulog, Lacasiliana, makita ang tuman ka itong nga aso nga ginbuga sa bulkan, rason nga hindi malikawan nga magkabalaka ang mga residente malapit sa bulkan. Na-eksperyensyahan man ang ashfall sa lugar. May ashfall man sa pila ka bahin sang La Carlota City. Barangay sa ang saranawan kapag tatlo ka barangay, yung mga farmers in alert na, and then ang i-monitor natin ng barangay. Sa uli nga record sang PHIVOLCS, 4 ka beses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang bulkan kaina sang aga.
Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagahilay nga porsyon sa balay sa Barangay Demokrasya Haro, ginareklamo bangod nagasablag sa dalan. Problema, isa na kuno katuig nga ginadangop sa barangay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagaduko na lang ang 5 kamiyembro sang pamilya Ciudadano kung mag-agi sa portahan sang ila balay. Inibangod, nagkiti ng dalan sang naghilay ang porsyon sang ila kaiping nga balay. Kabalaka ni Jason, wala sila sang maagyan kung may kalamidad nga magluntad. Nagasulod man ang tubig ulan sa ila balay halin sa nagahilay nga balay sang kasilingan. Ito'y prone sa fire hazard siya in case na magsunog na sila, wala tamang pangayo. Matrap kami do or may mga linog, mga natural disaster. Hindi kami kadali-dali guwada kay wala kami exit. Ang problema, duwa na katuig nga ginaantos ang ila pamilya. Ila man ginpalawot ini sa ila kasilingan apang wala pa kuno sang inogasto sa pagpakayo. Sang nagligad ni tuig pa nagdangop ang tagreklamo sa barangay, apang tubtob subong, wala maaksyonan. Suno sa kagawad, nagtanyag sila nga magbulig sa pagpakayo sang balay sang nagligad ni tuig, apang nagpabutyag ang tagiya nga sila lang ang mapakayo. Nagpaiway na nga magatubang sa kamera ang tagiya sang ginareklamo nga balay, apang suno sa barangay, pigado ang pamilya rason nga wala na pakayo. Kay nasang aga, isa ka komisyon ang natabo sa tunga sang duha ka pamilya. Gilayon man nagpatunga ang barangay. Bangod sini, sa pulon sa barangay ang magtimbang nga bahin kag gilayon solusyonan ang problema. Para matapos na bala kay kung if ever nga hindi pagid man masugudan sang kuan, ma-offer kami sang amon nga bulig. Again, we have a budget man for pagpakayo. Sa council na naguro ti may pangitaan eh. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 4 kabalay ang totally gutted samtang isa ang partially damaged sa sunog nga nagluntad sa barangay Takuling, Bacolod City sang Lunes. Madasig naglaptang kalayo bangod human sa light materials ang mga pamalay. Napilasan sa pilakabahin sang lawas si Alidin Villesa matapos insalbar ang iya pamilya. Suno pa sa BFP, posible nag-overheat nga appliance ang ginhalinan sang kalayo. Padayon pa ginatubod ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Based sa aton nga fire pattern, we saw already or recover certain appliance, sir. That is still subject for laboratory, sir. So it was suspected as overheated, sir. Home appliances or electrical in nature, gitu, sir. Gimbuwas ako ang jealousy sang kwarto sa mga bata. Dito ko nagkamang suot, dalom. Tapos yung kapoto sa dalom sa isawan ko, yung mukubasi bala na lipong or na suffocate. Pilaso ng 74 anyos nga si Vicente Sanchez matapos tuyo gulgulan sa liog sa 49 anyos nga manak nga si Mario Bantilan sa barangay Marcelo, Calatrava. Nagalakat ang amay upod ang manak halin sa pagpanindahan sa hinali na lang nagkuha sang espading ang manak kag tuyo nga gulgulan sa liog ang amay. Gintabangan sa mga residente ang biktima kag gindala sa ospital. Daan nga hilgutano na ginalantaw motibo sa suspect bangod sa masami may hindi pagintindihanay sa tunga nila sang biktima angod sa trabaho sa talamnan. Nautod ang nawala nga tiil sang isa ka tuig nga bata nga lalaki samtang pilaso naman ang amay sini nga si Ray Belnas matapos ginlabo sa Purok 1, Barangay Isyo, Kawayan. Ginatodlo suspect ang tiyo mismo sang bata nga bayaw sang amay sini. Suno sa kapulisan, antes ang insidente, naglain ang pamatsek sang asawa sang biktima kag nangayo sang bulig sa suspect. Apang may nagluntad nga pagbaisay sa tunga sang duha, tubtob nga nagkuha sang espadeng ang suspect kag ginlabo ang biktima sa nawala nga paa. Naigo ang tiil sang bata nga natabuan ginakugo sang amay. 2 counts ang frustrated murder ang ipasaka batok sa suspect nga nagsungka na sa kapulisan. Nasapon nga wala na sang kabuhi kag may pilas ang pagkalutang sa nawala nga butkon si Rene Esparecia, 37 anyos, sa tunga sang kampo sa barangay Binubuhan sa Bago City sa Marso 31. Suno sa kapulisan, Marso 30 may gintambungan nga birthday party ang biktima upod ang bayaw sini. Pauli na sila sang ginbantayan sa mag-uton nga Marjon kag Dennis Puntal kag Gintiro. Suno sa bayaw sang biktima nga nakaluwas sa insidente, may pagbinaisay sa tunga sang biktima kag sa mga suspect samtang yara sa birthday party. Nadakpa na sa hot pursuit operation ang mga suspect nga nagapangatubang sang kaso nga murder.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso palamahawan sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, ginsulod sa mga kawatan. Insidente na hulikam. Si Julius Bilacaol nakatutok, exclusive. Makita sa sini nga video ang lalaki nga kasubo nga may ginapangita. Mation-tion pa, nagabot ang kaupod sini nga nagbulig siya ginahimo. Sang ulihi, nagwa ang mga ini nga may bit-bit na. Ang video ang kuha sa counter kag kusina sang isa ka palamahawan sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 10 Domingo sang gabi, Marso 30. Ang insidente ang nadiskubrihan na lang sa tagiya sang Lunes ang aga matapos makita nga guba ang kandado sa puwertahan. Pag-abot ko nga open na siya, pagsulod ko diri check ko ga inukay na dira. Nakuha sang duha ka kawatan ang cellphone, tablet kag cash box, lakip na mga sensilyo nga nagabalor sang kapinsiyan pesos. Base sa hulag sa mga ini sa video, daw kasubo nga kabisado na nila ang lugar, gani ginapatihan nga ila na ininatunan antes pa man ginsulod. Nakilala na sa Mandurriao Police ang mga sospek. Lunsay kuno ini mga menor de edad. Ang insidente ay nagluntad sa oras nga epektibo ang curfew for minors. Buylog man kuno ini nga ginapatuman sang pulis kag sang barangay. Apang hindi malikawan nga may nagalagaw sa gihapon nga kabataan bisan pasado alas 10 na sang gabi. May mga instances abi nga ang mga minors naton considering nga dara man sa barangay no kakilala man sa mga barangay official no. Dugang pa ni Amado, may mga pulisman nga na-assign sa barangay apang posible nga ang mga inilang ang ginabantayan sa mga sospek. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga residente nga naga-istar sa creek sa Lapus nga nagaanto sa risgo sang baha kag sakit nagahingyo sang relocation site. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kung mag-ulan, ginaagwanta sa pamilya ni Fatima ang baha kagang baho sang tubig. Ini ang pila nakatuig nga sitwasyon sa mga residente nga naga-istar sa creek sa Barangay Lapus Norte sa Lapus, Iloilo City. Baho, tanan-tanan nga basura diri ga sa amon gakadtualing sa babaw. Ang pag-istar man sa creek, ang may dako nga risgo sa ikayong lawas bungod posible makuha ang naglain-lain nga balatian kaangay sang dengue. Si Fatima, ang isa lang sa mga residente nga nagalaom nga makasaylo na bangod sang ila sitwasyon. Ginaako sang Iloilo City Local Housing Office nga nagapabilin ang problema sang informal settlers sa syudad nga yara pa sa masobra 22 ka mga pamilya. Plano sang syudad nga igapatukod ang 13 ka tower nga may pulo ka panalgan nga condominium complex sa Barangay San Isidro, Haro. 1,677 ka housing units ang kapasidad sang proyekto. Ang tag sa ka-unit ang nagalapad sang 24 kag 27 square meters nga ibaligya sa kwalipikado nga benepisyaryo, partikular sa low-income earners sa balor nga 1.53 million pesos kag 1.71 million pesos. Ang mga benepisyaryo ang kinahanglan miyembro sang Pag-ibig. Ginabanta 2,000 na ang mga nag-apply. Rent-to-own type na siya condo where the buyers have the option to graduated ba ang ilang amortization or straight ang ilang amortization. Okay. So for maximum period of 30 years. Pagabutangan man ang complex sa multipurpose hall, basketball court, swimming pool kag iban pa nga amenities. Kaangay man sini nga proyekto ang gin-turnover nga 120 ka units sang October 2024 sa pila ka empleyado sang Iloilo City LGU. Kun sa rin 30 square meters ang kalaparon. Bastante sa dako sang kwarto para sa isa ka pamilya. Marso 10, ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang notice to award sa isa ka private developer sa 2.5 billion pesos nga proyekto. Ginalauman niya matapos ang first phase sa 2026 sa diin, 2 ka towers ang matapos. 2028 to 2029 mahimo matapos ang bilog nga proyekto. Upot Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang anuman nga malain nga tiyempo nga nagaapekto sa pungsod gani mas mabatsyagan ang mapaang nga tiyempo. Padayon ang pagluntad sang easterly suko ng mainit kag mapaang nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko. May hangin man nga nagikan sa naaminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon apang hindi na ini ang amihan o northeast monsoon. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island region apang mangin alerto sa gyapon kung may localized thunderstorms.
Mabusaw gin kalingawan naman sang netizens ang ini nga video nga kuha sa pantalan sa Jordan Guimaras. Makitaan nga ginakarga na sa sakayan ang ini nga baboy. Pinakaminutos lang ang nagligad, makitaan nga ara na ini sa dagat kag naglangoy-langoy. Sunod sa nagkuha sa video nga si Cheryl Paduhinog, nakibot man sila nga gulpi naglumpat ang baboy. Gin kinahanglan pa nga magsulong sa dagat ang tatlo ka lalaki agud makuha ang baboy. Bangon sa pagbinuligay sa mga trabahador sa pantalan, matapos ang pinakabeses nga pagtinguha, napatakas gid man ang baboy nga nag-swimming sa dagat. Kita niyo mga kapuso ng pati baboy, hindi nagkagwantas ang tuman kainit. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gate nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.